Ito yung tinatawag nating mga lalaking papaya. May scientific name na Carica papaya. Hindi siya namumunga. Bali bulaklak siya ng bulaklak. Mahaba kumpara doon sa mga tinatawag na babaeng papaya. Karamihan sa panahon natin ngayon, ang turing sa mga lalaking papaya ay walang pakinabang. Ang iba ay ginagawa ng paraan upang ito'y mamunga o ginagawang babae. At ang iba naman ay sadyang pinuputol. Napakahalaga ng lalaking papaya sa pollination ng mga babaeng papaya upang magkaroon ng magandang bunga. Bukod dito, ang hindi nalalaman ng marami, ito ay may napakalaking pakinabang sa kalusugan ng tao. Bagamat ang ilan ay mayroong allergy sa ganitong uri ng halaman. Bilang halamang gamot, ang pinagbataran ng bulaklak nito ay pinaiinom sa mga taong may diabetes upang makontrol ang sugar level. Bukod sa mayaman ito sa vitamin A, B at C, mayaman din ito sa fiber. Maganda din ito sa nagda-diet sapagkat ito ay nakakatulong upang makabawas ng timbang. Ang mga bulaklak at mga batang dahon nito at nilalahukan ng iba pang ingredients ay ginagawang salad. Ang tinatas na bulaklak na nilalahukan ng honey o pulot ay ipinanggagamot sa ubo, sakit ng lalamunan at pamamaos. Ginagamit din itong pain reliever. Sangayon sa pag-aaral, tinakitaan ang lalaking bulaklak na mahalaga para sa ating mga kalusugan tulad ng gallic acid, beta-carotene, calcium, protein, carbohydrates, phenols, phosphorus, vitamin A, vitamin B1, vitamin C, vitamin E, and tannins. Ang dahon naman ng papaya ay ginagamit din bilang halamang gamot. Maaari itong gawing tsaa, tableta, juice o kaya ay kinatas. Pinainom ito sa mga taong na dengue dahil ito ay may kakayanan na magpataas ng blood platelet sa pamamagitan ng pagpainom ng kinatas ng dahon ito. Sa sinaunang pamamaraan ng mga Mexicano, ipinanggagamot nila ito sa mga taong may diabetes. Dahil ito ay may fiber, maganda ito sa ating digestion tulad ng sintomas ng mayroong gas, bloating at heartburn. Sangayon sa pag-aaral sa mga daga, kinakitaan ito ng katangian na laban sa pamamaga at arthritis. Subalit ito'y hindi pa kumpirmado sa tao. Kinakitaan din ito ng kakayanan upang hindi manlagas ang buhok dulot ng balakuba. Nakakaganda din ito ng balat at nakakapagpagaling ng mga sugat at nagpapaalis ng peklat. Ipinanggagamot din ito nung una para sa mga sakit na kanser.